Kagabi, pinuntahan ng mga tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara ang kwarto sa House Custodial Center ng nakadetining Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Atty. Zulaika Lopez. Bitbit ang kautosang ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Dahil nakadetain ka, technically, your rights are already limited. Alam naman ng mga abogado yan, pero maarte lang to si Zulaika Lopez. Balikan natin yung kwento. Let's pick up where everything left off. Sa ngayon, medyo tahimik. Alam naman natin kung gaano kasira ulo yan si Sara Duterte. Hindi natin alam kung anong mga publicity stunt ang gagawin niya. Oo, pero nabisto sila pala kanina. Nabisto sila. Nung papunta na si General Torre, nung dadalhin na pangalan niya, si Zulaika Lopez sa Veterans Medical Center. Ang sinabi ni Sara Duterte, pwede daw bang pumasok ang mga kamera? At parang on cue, as if on cue, nung nandiyan na yung mga kamera, siguro napansin ni Atty. Lopez na nandiyan na yung mga camera. Ay, biglang nag-iiyak ang lola mo. Napanood niyo na ba yung video kanina kay General Torre? Biglang nag-iiyak ang Zulaika Lopez. Huwag daw siyang iwan. Oo, ayaw daw niya sa correctional. Oo, etc. etc. Hindi ko lang napanood niyo ha. Bigla-bigla, walang trigger. May dramang nagaganap. At obviously, mga kotsero, ito pong drama na ito, to destabilize ulit, balik tayo sa kwentuhan ng destabilization. Imagine, mga kotsero, imagine ninyo to. Si Zulaika Lopez, itatransfer dapat kagabi, Pero kung tutuusin, hindi naman siya dapat itatransfer. Hindi ko siya dapat itatransfer. Pero bakit siya kailangang itransfer? Dahil nandyan si Sara. Kung titingnan natin ang root cause, magro-root cause analysis ka, bakit ba nagkagulo sa ospital? Kasi dinala si Zulaika Lopez. Bakit dinala si Zulaika Lopez? Kasi nag-pass out siya sa kanyang kwarto. Bakit siya nag-pass out sa kwarto? Kasi ililipat siya sa correctional. Bakit siya ililipat sa correctional? Kasi nagpasaway si Sara Duterte. Ayaw niyang umalis ng House of Representatives. Kung mag-root cause analysis ka, yun ang problema si Sara Duterte. Ang tanong, yung hindi pag-alis si Sara Duterte doon, planado ba yun o hindi? Ako, mga kutsero, ang opinion ko, planado yun. Sinabi na niya kay Zulaika Lopez nung nakontempt, malamang sa malamang ang hindi lang scripted dyan ay yung pagkaka-contempt ni Zulaika Lopez. Malamang sa malamang. Yun lang ang hindi planado dyan. Pero ang plan B, malamang ganito, malamang nag-usap na sila. Hindi naman pupunta sa hearing si Zulaika Lopez nang hindi siya binrief ni Sara Duterte. Nag-usap na yan bago pa siya pumunta dun sa hearing. Kasi malamang sinabi na niya, ganito, Atty. Lopez, pag pumunta ka sa hearing, sagutin mo lang yung mga tanong. Pag na-contempt ka, pupunta ako. Tatambay ako doon, huwag kang mag-alala. Tapos, eto namang si Sara Duterte, kinausap yung PR team niya. Kinausap sila Badoy, kinausap yung mga bubulagers, etc. etc. Handa lang kayo ha. Pag kami tumawag, kailangan live kayong lahat. Abangan natin to hanggang Lunes. Tapos mga kotsero, so sinabihan na yung kanyang PR team. Kinausap na rin niya yung kapatid niya. Bago pa man siya pumunta, sinabi na niya, Pulong, dyan ako magsistay ha. Ang hindi lang planado dito mga kotsero, yung pagtatransfer sa kanya. Yung pagtatransfer sa correctional facility, siya yung pagkaka-contempt kay, kay Zulaika Lopez. But everything else, mga kotsero, ay kasama na sa plano. Pati itong pull power nila. Nag-people power sila ngayon. Natin napapakita ko. This is one of the fun. This is the one. This is such a terrible turnout. Oo, ang pangit talaga. Ayan. Ito, mga kotsero, yung sa Veterans Memorial Hospital. Ito, ayan. Hindi ko na i-play Papakita ko lang yung picture. Yan naman ang itsura. Ayaw nila mag-pan out. Bakit? Walang tao. Tignan nyo. Pathetic. Tignan nyo gaano ka-pathetic yung turnout na yan. Ang loser, di ba? Ito yung full power nila. Yung mga gustong magmanatili si Sara, mga kotsero. Ayan ano yan? Anong tama? My goodness. Full power, guys. My goodness. Wait. Puntahan natin yung iba. Baka mayroon pa ibang shot dito. Yung medyo nakakatuwa naman, yung medyo parang nakaka-proud. Mukhang wala na. Mukhang disbanded na yung grupo. wala na. Full power. Wala. Ito gusto nyo. People power. Ito yung sinasabi ni Sara Duterte na milyong-milyong Pilipino. Nakikita nyo ba yung milyong-milyong Pilipino? Baka milyong-milyong langgam makikita nyo dyan. Ito na yun. Ito na yung people power na gusto nyo. Ito
na yung million-million. Ito na ba yung pinagmamalaki yung 32 million? Tinan nyo mga kotsero. Tinan nyo. Malalaman nyo talagang walang 32 million eh. Na hindi DDMs ang 32 million. Sorry, meron palang 32 million. Hindi lang sila DDMs. Ito yung sa veterans. Ibig sabihin, ito yung sa Quezon City. Dapat mas marami to. Kasi nasa sentro ng Pilipinas to. Quezon City ang sentro ng Pilipinas. Sentro ng komersyo, negosyo, trabaho, lahat. Nasa Quezon City. Ayan na yun. DDMs full power nyo. Ayan, matuwa kayong lahat. Ang sasabihin nila, ay hindi, mga supporters namin, mga OFW. Talaga ba? So, ibig sabihin, wala kayong supporter sa Pilipinas, puro OFW. Mga DDMs talaga kayo. Ito pa. Sa Quezon City yan. Siguro naman yung sa Davao, medyo jam pack. Davao City yun eh. Oo, lugar nila yun eh. Ito yung sa Davao. Davao na yan. Ibig sabihin, sagad-sagad na. Lugar nyo na yan. Baluarte nyo na yan. Siguro hindi pa dumadating yung bus ng SMNI dyan, ng KOJC, kaya kulang. Dami pang spaces, one seat apart. Ito na yun. Full power meron kayo. Wala kayong people. Full meron. Sagad na to. Ito na yun. Sagad na to. Laban na yan. Nasaan ang full power? Nasaan ang people power? Nasaan ang, alam nyo mga kotsero, ang pinakamahalagang parte po ng people power ay yung people. Legit. Kung wala akong people, walang power. Kaya nga people power. May nag-comment kanina, nandun daw si Maltik sa veterans. Ano nangyari? Kamusta? Baka naman nasampal siya ng katotohanan na wala kayong millions. Kung DDMs ka, reality check. At alam nyo mga kotsero, I've never been more turned off with Sara Duterte matapos kong mapanood itong balita. Ito yon mga kotsero, panoorin natin to. Matapos nga ang tila masalimuot na pangyayari na ilipat na rin dito sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Zulaika Lopez. Kasama pa rin ni Lopez si Vice President Sara Duterte, gayon din si Senador Bato de la Rosa. Kagabi pinuntahan ng mga tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara ang kwarto sa House Custodial Center ng nakadetining Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Bit-bit ang kautosang ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Are you transferring me now? Yes po. No, I really want my lawyers to be present. Firm ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. I understand that, Yes. but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Actually, baka kotsero, eto yan eh. Dahil nakadetain ka, technically, your rights are already limited. Alam naman ng mga abogado yan, pero maarte lang to si Zulaika Lopez. Parang kapag parang nahuli ka ng krimen. Pag nahuli ka ng krimen, ganun din. Limitado na rin yung mga yung mga galawan mo. Kaya nga detention eh. Saka nakakita ng detention na nagagawa mo pa rin lahat ng gusto mo. Pero, from the get-go, etong mga tao ni Sara Duterte has been violating lawful orders, by the way, lawful orders. Bakit? Kasama sa rules eh. Ano bang gagawin natin kung kasama sa rules? Sino bang may jurisdiction sa person ngayon ni Zulaika Lopez? Di ba ang House of Representatives? Wala bang contempt powers ang House of Representatives? Meron. Alam niyo mga kotsero, itong mga pinagsasabi ni Sara at ni Bato de la Rosa na sinasabi nila na hindi pwedeng gawin yan kasi hindi naman criminal, hindi naman charge ng criminal offense si Zulaika Lopez. Oo, walang problema doon. Hindi naman kino-question kung gumawa siya ng krimen o hindi eh. Kaso nga lang, may contempt powers ang House of Representatives. Ang limitasyon lang na nilagay ng Supreme Court dyan ay hindi nalalabag ang karapatang pangtao ng Zulaika Lopez. Yun lang. Basic human rights. Pinatay ba siya? Hindi. Tinanggalan ba siya ng kalayaan? Hindi rin. Nakakausap na kahit sino-sino eh. Tinanggalan ba siya ng ari-arian? Hindi. Nakakapag-livestream nga sila sa loob ng detention center. Saan ka nakakita ng ganun? Sila Alice Go ba nung na-detain sa House of Representatives? May ganyang privileges? Wala. Si Alice Go hanggang ngayon nakadetain sa House of Representatives. Pero, may privileges bang ganyan? Actually, may cellphone nga rin siya eh. Pinayagan siya mag-cellphone. You know ang desisyon ng Supreme Court dyan, you know ang jurisprudence. Ang basis nun, mga kotsero, ay yung detention nung Pharmaly, nung mga managers ng Pharmaly. Wala akong mali sa pagkakadetain ng contempt as long as, number one, it is within the rules of the House of the Congress, nasa rules ng Congress. Pangalawa, hindi na tatapakan ang karapatan ng mga nakadetain. Pero, kaya kino-contempt, kaya may contempt powers ang ating Kongreso ay para
to force compliance. Yun ho talaga yun. Sa Tagalog, puwersahin kang sumunod.